Okay, maraming salamat po, Missionary Chris. Happy Lord's Day. At praise God po at isa po tayo sa nabigyan ng pribilehyo na makapag-fill in. No? Fill in, kami po yung fillers sa mga isa po tayo sa mga fillers. Marami pong fillers pero yung iba ay may mga okupato. No? Kaya po bear with me dahil hindi po ako kagalingan katulad ni Missionary Geoff na magturo. Hindi po ako katulad ni Pastor na magaling magturo. Kaya po may kanya-kanya po tayong mga way of o kaya mga binigyan ng talents at may mga ano po tayo. So much for that. Tayo po ito mga lahat as we read our text sa ating pong Sunday School lesson. Okay? So, we will be reading all together yung book of Philippians chapter 2, verses 12 hanggang 13. So, sabay-sabay po nating basahin yon, yung Philippians chapter 2, verse 12 and 13. So, amen po kung nandiyan na po kayo. Amen. Okay? Let us read all together. No? Begin. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Let's bow our head. Tayo po'y manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, O God, for allowing us today to study your word again, Panginoon, and to be here, Panginoon, to worship you in spirit and in truth. Salamat po sa mga nagdaang araw that you have given us the provision, protection, and guidance, Panginoon. At Lord, kami po, Panginoon, ay narito upang ganapin ang iyong kalooban. But Lord, kung ano man po yung mga nakakahinder today as we worship you, kami po ay patawarin nyo, linisin nyo, at may you cleanse us from all our unrighteousness, Panginoon, mga nagawa naming kasalanan na hindi po namin nabigyan ng kapurihan yung pangalan mo. Kaya po, God, sa umagang ito, kami po ay humihingi ng wisdom, knowledge, and understanding to know the principles, the words, Panginoon, na mga dapat naming matutunan today. May you open our hearts. Tanggapin po namin itong maluwag na hindi po namin maramdaman na ito ay isang lesson na kung saan kami po ay tatamaan. But Lord, kung kami po ay tinatamaan sa lesson, may you give us the humble heart na kami po ay matuto. Kung may nagkamali man po kami po ay matututo with your word. Kaya po, Lord, give us wisdom, give us an open hearts and open minds to read and study the lesson for today. May we bring back all the glory. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated. Okay? So, ang ating pong lesson for today na ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po itong the way of renewal. No? The way of renewal. Sa Tagalog, ito ay daan patungo sa pagbabago or pagpapanibago, no? Pagbabagong gawa. So, kasi yung nire-renew, ibig sabihin, meron ka na dati. Ibig sabihin, pagka nire-renew, ay katulad ng ating mga passport, no? Meron ka na dati at nire-renew mo lang. Or may mga papel na na-expire na nire-renew mo lang. Katulad po sa atin bilang isang Kristiyano, may mga nalilihis ng landas, may mga nanghihina, nanlalamig. So, we are come boldly to the throne of grace to renew. No? Mabaguhin yung ating pong nanghihina or nanlalamig na pananampalataya. Kaya kasi kapag inilayo mo yung mainit na pananampalataya mo dati at lumalayo ka sa Panginoon, di ba, pag inilay mo sa init, lumalamig. No? Right. Kapag yung kape dyan, wala na sa init, balikan mo after 30 minutes, malamig na. Di po ba? So,
kapag nangihina or nanlalamig tayo sa pananampalataya, ibig sabihin lumalayo tayo sa mainit. So, kailangan natin painitin, to revive, to renew yung ating pananampalataya. At ito po yung pag-aaralan natin, the way. The way kung paano tayo ibalik yung ating buhayin yung nanlalamig na pananampalataya, kung bakit tayo nalalamig. So, in this lesson, as a believers, yield the Holy Spirit and becomes more like Christians, and His desire will be renewed. No? Bilang isang Kristiyano na meron ka ng banal na espiritu, no? At gusto mong maging katulad ni Kristo, Christ-like, di ba? Yung Christ-like attitude or Christ-like spirit na nawawala na, kailangan natin ibalik. Kung meron kang desire na maibalik yon, so kung gusto mong may desire, ibig sabihin, pupunta ka sa pananambahan or hindi mo wawalain or hindi mo kakaligtaan or tinatawag na ipapagsawalang bahala. No? He will understand more about what truly pleases God. And and God's desires will become His desire. Siyempre, kapag ang isang Kristiyano na nagdi-desire ng will ng Panginoon, siyempre, dapat yung will ng Panginoon, yun yung i-desire mo bilang isang Kristiyano. Kasi kung hindi naman yun ang desire mo, talagang lilihis ka ng landas. Yung way mo, iba yung landas ng dadaanan mo. So, a Christian who is becoming more like Christ, God's will or God's work, seek God's presence. Hahanapin mo yung kasi tama yung kanta ng mga bata, seek ye first. Sabi ng mga bata, seek ye first the kingdom of God. So, unahin natin yung Panginoon. So, kung nawawala tayo ng landas, di ba? Katulad ng isang tinatawag na map or Google Map or Waze yung ginagamit natin. Di ba? Kapag nawawala tayo sa line or yung tinatahak na landas, bakit tayo nawawala? Balik tayo sa dating natin or hanapin natin yung Google Map. So ganoon din, hanapin natin yung daan, kanino yung daan? Ang Panginoon. Hanapin natin yung presensya ng Panginoon. Amen. And this lesson will encourage the student to choose and to live for God's pleasure above all else. Kasi kung hindi natin hahanapin yung kalooban ng Panginoon, hindi tayo marirenew kahit anong gawin natin na kasi katulad ng mga papeles natin, no? Kapag anong gawin mong i-renew yung papel mo, pag wala kang amo, wala kang papel. Tama po ba? So, kung hindi mo hahanapin yung Panginoon, hindi mo marirenew yung spiritual life natin. And the theme for our lesson for today, as we conform to the image of the Lord Jesus Christ, we will have a greater desire to God's work by His power and His glory. Di ba? Kung yung image ng Panginoon ang gusto nating i-portray dito sa ibabaw ng lupa kabang tayo nabubuhay pa. So, let us do yung ng gusto ng ating Panginoon. I-portray natin kung ano yung ipinakita, yung example ng ating Panginoon na si Kristo dapat ang ating gayahin or ihalintulad sa ating buhay. No? So yung image ng Panginoon, we should portray the image of Christ. Kung tayo ay mayroong gusto nating matulad at nagde-desire tayo nga ng kalooban ng Panginoon why we should walk or we should do the desires of yung desire ng Panginoon o yung will ng Panginoon. Not our will, but the will of God. 'Di ba? Not our will. Kaya ngayon ang sabi ng ating si Apostle Paul. Kaya there are goals in this lesson. Okay? Let us reveal the goals in this lesson and at the conclusion of this lesson, the student should realize, tayo po estudyante lahat dito. Ano po? So, tayo po na nag-aaral ngayon ng Sunday School, we should understand that, realize that God renews the desires of a surrendered Christian. Papaano ka marirenew kung wala kang surrendered life? Tama po ba? Hindi mo natin marirenew kung hindi natin
isinusuko yung ating mga nagawang kasalanan or nagawang pagkakamali. Kung wala kang isinuko, hindi ibig sabihin, hindi mo inaamin na nagkasala ka. Right. Bakit ka nanghihina or bakit tayo lumalayo sa Panginoon? Ibig sabihin, meron tayong ginagawang kasalanan. And that point, kung hindi mo ina-accept na wala kang kasalanan, you don't have the surrendered life. Right. So wala kang i-renew kung wala kang surrendered life. Right. So the key is dito is to you have a surrendered life. Ilatag mo yung mga ginawa mo. Kasi naghahanap ka rin ng revival or renewal. Di po ba? Kung naghahanap ka ng or way to revive or to renew yung spiritual natin, why don't you have surrendered life or surrendered Christian life? Amen? So pangalawa, a student should understand that God leads a Christians who desires His will. No? Yung Kristiyano na nagde-desire ng will ng Panginoon, yun ang nagde-desire ng bawat Kristiyano na nagde-desire ng revival or renewal. And begin pursuing God's presence personally with devotion. Kasi devotion is where kung saan basa tayo ng mga instruction ng Panginoon sa atin. Di po ba? Doon tayo na nakikita, nababasa natin yung mga, ito pala yung mga gustong ipagawa sa akin. Kaya pala ganito, ganyan. Kaya pala ako naggaganito kasi ito pala yung gusto ng Panginoon. Doon tayo kung may devotion tayo. Amen? And number 4, seek God's strength through daily fellowship with Him. And number 5, discover God's joy by spending more time in His presence. Kasi wala namang joy sa mga, ang true joy na tinatawag ay sa Panginoon lang. Kasi wala kang makikita, yung joy na ibinibigay ng mundo is pansamantalang. Joy ka ngayong araw na to, joy ka ngayong oras na to, bukas, sad ka. So, yung joy na gusto ng Panginoon na ibinibigay is eternal joy. Right. Kaya yun yung ating asamin. Kasi hindi yung asamin ng joy, pinapasaya ka ngayong oras na to, mamaya iiyak ka. So yung joy na madiscover natin, God's joy, is spending more time in His presence. Amen? So may teaching outline po tayo. Meron po tayong 3 pag-aaralan kung aabutin po tayo ng oras. Okay? The point number 1 ay the desire for renewal. Okay? And yung pangalawa, seeking for renewal. Okay? Yung kanina, the desire for renewal, He creates the will to know Him and leads us to know Him. So, meron tayong will to know Him kasi binigyan tayo ng will and lead us to know Him. Kaya, binigyan po tayo ng will ng Panginoon to understand or to hanapin yung kalooban ng Panginoon. But, tayo po ay meron po tayong volition. Di po ba? Binigyan po tayo kung yung will na yan ay gagamitin mo kung to know Him more or to reject. Kasi meron tayong volition. Hindi naman tayo binigyan na, yan yung will ng Panginoon. Ikaw na meron kang, alam mo yung tama, mali, magde-decision ka if you do the will of God or not. Kaya yun po yung pag-aaralan natin. And seeking for renewal with determination and devotion. And point number 3, abiding in renewal. That is, abide in fellowship and joy with the Lord Jesus Christ. And okay, so ito po yung ating pag-aaralan ngayon, no? Ito po yung the way of renewal. So, if may I read again yung ating verse kanina na binasa, sabi ng ating Biblia, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence." Okay? Kung mag-uobey lang daw tayo sa Panginoon, kung nandoon lang ako, sabi na, kahit wala ako doon, mag-obey kayo. Kasi parang gano'n parang sa amo.
mag-uubay lang ka, maglilinis ka lang ng maayos, pag nandiyan yung amo, pero pag walang amo, kusi-kusi. Di ba? Katulad po tayo. Kaya, sabi nito, as ye have always obeyed, no? Not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Okay, ikukot ko dito yung with fear and trembling kasi baka mamaya wala na tayong fear sa paggawa ng kasalanan. Baka ito yung wala na tayong fear na paulit-ulit natin yung ginagawa, yung ating mga kasalanan. Kasi minsan, nakalusot na tayo sa amo, pero akala natin nakalusot tayo sa amo, pero may nakatingin. May nakatingin po sa atin. No? Nakalusot ka sa isa. Okay? Pero pangalawa, makakalusot ka pa rin. Pangatlo, baka matiklo ka na, pero take note, hindi lang porque may telecamera. May mas malakas pang telecamera 24 hours 7 to 7, no? Yung ating pong Panginoon hindi natutulog. Kaya mag-ingat po tayo. So, may nakalusot man tayo sa una, pangalawa, hindi tayo palulusutin ng ating Panginoon because in God's time, marireveal yung ating mga ginagawa. Okay? So, mag-ingat po tayo kung may mga hidden agendas. No? Kaya, ayan. So, ituloy ko lang. For it is God which worketh in you both will and to do of His good pleasure. Sabi niya, for it is God which worketh in you. Oh? So, ibig sabihin, yung Panginoon na nangungusap na sa atin, kumikilos na sa atin yung Panginoon. No? Hindi ka pa, alam na yung ginagawa mo, alam na natin ng Panginoon yung ginagawa ng bawat isa sa atin, but alam ng Panginoon, God is worketh in you. And both will to will, yung will ng Panginoon, kagusto ng Panginoon, and kapag tinuloy natin yung kagustuhan ng Panginoon, take note the following verse, and to do His good pleasure. No? Yung good pleasure, yun yung kasunod, na pag ginawa mong kasunod, yung good pleasure. Amen. So, itong illustration na to is sa ating lesson, meron ditong ginawang illustration sa lesson na to. I will read para maintindihan po natin kung bakit dito sa ating lesson ay may inilagay na illustration. So, ito pong lesson na to, yung tinatawag na illustration, is about parang debate. No? Ito po ay isang debate na kung saan si Dr. Harry Ironside ay nag-i-speak in front, parang ganito, si Dr. Ironside ay nagpipreach or nag-i-speak in front of the assembly, and may nakita siya na nagsusulat. No? Nagsusulat. And sabi niya, this man, itong taong to, yung nagsusulat na to, ay ang pangalan ay si Arthur Lewis. Isa siyang tinatawag na agnostic lecturer. Ang agnostic lecturer ay isa siyang tao na kung saan alam niya na may something na parang hindi niya ma-secure o makilala na ito yung Panginoon. But ito po yung alam niya na may something powerful, but wala silang hindi nila kinikilala yung kapangyarihan ng Panginoon dito. And they are parang wala silang maibigay na explanation. Hindi nila kayang sasabi nila walang makakapagbigay ng explain dito. Walang makakapagbigay ng explanation. So, ibig sabihin, he is agnostic, no? And he proposed the following challenge. No? Ito yung challenge niya, ito yung sinulat niya doon sa kasi nakita ni Dr. Ironside na nagsulat siya ng isang mahabang sulat, and ito yung sinulat niya. Sabi niya, I accept your challenge sa isang debate na yan, I accept your challenge sa kondisyon na ito, sabi niya. Sabi niya, first, magdala ka dito sa assembly na to, sa susunod na pag-assembly mo, pag-speak mo, magdala ka. Sabi niya, magdala ka ng mga tao na kung saan yung mga
suga pa na sa droga, suga pa na sa mga kasalanan, yung mga gumagawa ng makasalanan, sabi niya, at yung mga walang kinikilalang Diyos, magdala ka dito, sabi niya. And he became, ito yung sabi niya, pagbalik ko dito, dalhin mo lahat yung mga sinasabi ko dito. At pangalawa, sabi niya, okay, you must bring again also one woman, sabi niya, one woman who once lost all her purity. Yung mga tinatawag na prostitutes, halimbawa, no? Bring one, sabi niya, and na kayang i-testify, but who can testify that agnosticism came to her rescue while deep in sin and implanted in her poor heart, no? And hated impurity and love of holiness, causing her to become chaste and upright, all through a disbelief in the Bible. Okay, so hinamon, no? Hinamon siya. Ang sagot ni Dr. Ironside dito. So, now sir, sabi niya, if you will agree, I promise to be here with 100, sabi niya, 100 such men and women, once just lost soul, and have heard the gospel of the grace of God, and have found a new life and joy in Jesus, our Savior. Will you accept the terms? Sabi niya, kasi wala na siyang naisagot nung si Harris, no? Arthur Lewis, kasi lahat ng ipapakita niya ay nabago dahil kay Kristo. Kasi sa kay Kristo lang kayang baguhin ang lahat ng mga kamalian natin, lahat ng mga kung suga pa naman tayo sa droga, may mga nagpatutuo na. May mga nagpatutuo na, may mga prostitutes na nabago. May mga lesbians and gays na nabago. May mga tao na hindi kayang baguhin ng tao pero nabago ng Diyos because of the Lord Jesus Christ. At kayang patunayan ito ng maraming mananampalataya na sa atin. Amen. So hindi na ito bago para sa mga mananampalataya Kristiyano, but for the agnostic na kayang hindi naniniwala sa mga existence ng Panginoon, ito po ay malayo sa kanila. So, the Christian life is primarily about relationship with God. Right. Amen? Kaya nga, sa araw na to, there is an abundance of agnostic reasoning. No, katulad ng mga agnostic natin na nakakasalamuha dyan, okay, na nagpo-focus sa kanilang sarili, you must recognize that God is the reason why you are today. God is the reason why kaya tayo nagtitipon-tipon dito, that it is because of God. Amen? And He is the one who will transform us, you and us into the image of His Son. Amen? Kaya nga, kung mayroon tayong Christ-like image ngayon, it is because of the grace of God. Right. But kung nagmamalaki tayo, baka siguro hindi yun yung ng ating Panginoon. No? So, the primary purpose of your life is not to learn more about the other or yourself. Right. Kasi nagpunta tayo dito hindi para sa ibang tao. Right. Hindi tayo nagpunta rito para sa sarili mo. Napakita mo yung sarili mo na maayos ka, na maganda ka, it's not about you, it's not about us, it's about God. Right. Amen? So, you are here to know God and to become like His Son. Yung ibinigay na katulad ng ating Panginoon, a Christ-like. Right. Amen? So, man only function well when he is in good fellowship with his Creator. Well said. Di po ba kaya nga sinasabi ko kanina, kung wala ka sa mainit na kape, pag inilayo mo dyan yung kape, nasa baso, mamaya malamig na. No? Kung nasa initan yan, alive ka. Amen? So, kung wala ka ibig sabihin, walang fellowship ka sa Creator, malamig tayo. So, kaya nga tayo nagiging good fellowship in the Creator, kaya tayo
alive sa pananambahan, alive sa kantahan. Kasi kung minsan may mga pupunta rito, hindi mo makita yung alive. Kaya nagkakanta ng alive, pero parang patay naman. No? Pero hindi tayo alive dito, sa mga ano yun, Okay? So, okay, getting to know yourself and others will not bring life change. Okay, no? Kung punta ka rito para makilala yung iba or ipakilala yung sarili mo, will not bring change life. But the key to a renewed life is getting to know your Creator. Amen? Because ang sabi ng Bible, Apostle said in Acts chapter 17 verse 28, "For in Him we live." No? "For in Him we live and move and have our being." No? Ibig sabihin, kapag tayo po ay gustong mamuhay para sa Panginoon, hindi yung ibibigay ko lang yung kalahati. Our whole being. No? Yung whole being, hindi yung ibinigay ko yung puso ko, yung isip ko nandoon. No? Ibinigay ko yung buong pagkatao ko, pero ang isip ko ay nasa kabilang sa mundo. No? So, as Paul was saying, my whole life is in Christ. Dapat kung magsisilbi ka, wholehearted, yung buong puso na maglilingkod ka, hindi yung half-hearted na maglilingkod tayo, pero meron tayong murmurings, meron tayong mga reservations. Amen? Kaya, when we experience real fellowship with God, all of the other relationship in life will be renewed. No? Kapag nagre-renew tayo kapag nag-aasam tayo ng revival or renewal sa ating spiritual life at nagtapat tayo sa Panginoon, all the rest, sabi niya, all other relationship in life. So, maaring yung relationship mo sa kamag-anak mo, relationship mo sa mga in-laws mo. Sabi niya, all other relationship in life will be renewed. Malay mo, yung hindi na kayo nag-aayos na biyenan mo, nag-ayos kayo ngayon. Because nagtino ka. No? Kasi kung magtitino lang tayo, lahat, sabi ng iaayos ng Panginoon. Kasi dati, ganun ang mga relasyon nyo, ganitong relasyon nyo. Ngayon, kapag ka nagtino ka daw, aayos lahat. Ayan. So, magiging maayos yung ating relationship sa ating Panginoon. And point number 1, the desire for renewal. Lahat po ba tayo dito nagdi-desire ng renewal? Kasi hindi naman sa lahat sang araw maayos tayo eh. Hindi lahat tayo lahat ng oras, lahat ng araw, ay matino tayo. Aminin natin. Meron tayong time na kung saan nagbabackslide yung isipan natin, yung puso natin nag-against. Pero, do we have a desire for renewal? Amen. So, if we have a desire to renewal, spiritual renewal does not come naturally to us. Hindi biglang magbabago na yung lahat sa buhay mo. No? We often fight our flesh and those things that are displeasing to God. 'Di ba ang kalaban natin sa ating sarili is ang kalaban natin sa spiritual battle is yung sarili natin. Hindi natin kuminsan araw ng Sunday, 'di ba pananambahan, yung katawan yung isip mo excited pero yung katawan mo gustong matulog. 'Di po ba? So meron tayong time na gusto mong magbasa ng Biblia pero antok na antok ka. Antok na antok ka. Gusto mong isang verse pa lang nababasa mo, ganito ka na. So, aminin na natin, there are times na meron tayong time na ganon na sitwasyon. So, ibig sabihin, we are fighting for our own flesh. Katawan nating lupa ang kalaban natin na matindi. Okay? So, ang tanong, where will this desire to know God came from? Saan ba ito nanggagaling? Okay? It is our own desire na mag-renew or tayo ay napipilitan lang. No?
So sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, yung binasa natin kanina, for it is God which worketh in you both the will to do the will and to do His good pleasure. So, ang ibig pong sabihin niyan, kapag ka yung will ng Panginoon ang sinusunod natin, nasabi ko kanina, kapag yung will ng Panginoon ang sinunod natin, yung blessing or blessing will come follow. No? Dahil kapag na-please mo yung Panginoon, so ano pong gagawin ng Panginoon? So, parang katulad ng anak mo, na kapag ang anak mo is masunurin, no? Pag sinunod mo, magluto ka, magsaing ka, maglinis ka, at gumagawa, ito yung baon mo. Ito yung pang-load mo. Ito yung pambili mo ng McDo. So, it's come blessing naturally, ibibigay mo. So, kapag ka naman, yung walang will, yung hindi gumagawa, huwag mong bigyan ng load dyan. Huwag mo yung i-hinder mo. So, the same from God. Hinihinder yung blessing ng Panginoon because of katigasan ng ulo natin. Nahihinder yung blessing, no, kapag akala mo, ang Panginoon is, galante yung Panginoon pag tayo ay sumusunod. Amen? So, the same with us. Katulad din tayo ng mga parents or mga natin na pag nakikita kang sumusunod, so, why not mabigyan mo? Baka mamaya may pa yan, extra, na hindi mo ini-expect. Di ba? Ito, binigyan mo ng magmakdo ka. Sige, ka na, ito pang bukas mo. So, ganun, ang Panginoon is yung blessing unexpected kung tutuusin, di po ba? Kaya nga, God, if we have a desire to know God, it is because His work in me. No? His work in me, nangungusap na sa akin. Unang nangusap sa atin yung Panginoon bago ka gumawa ng bagay na gagawin mo sa Panginoon. Kasi kasi meron ka ng meron na tayong Holy Spirit. So pag meron ka ng Holy Spirit, you are a Christian kasi we are talking about a way of renewal. Ibig sabihin, renewed ka na. Meron ka ng Holy Spirit. Kasi kung wala kang Spirit, wala ka pang i-renew. So, you are a Christian na meron ka ng Holy Spirit, nire-renew ito kasi you are already a Christian. Mangungusap na sa iyo yung Panginoon. Hoy, anak, sabi ng Panginoon sa iyo, anak, bakit mo pa rin yan ginagawa? So, pa rin? Nire-remind ka ng Panginoon na He is working in you, na itigil na natin yung mga bagay na hindi na kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So if you know Christ, then somewhere within you, no, meron na tayong Christian relationship. And God has placed desire to know Him and to be close to Him. And sabi nga ng Romans 7:18, no, for I know that in me, no, that is in my flesh, no, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Okay? Sabi ni Apostle Paul dito, for I know that in me, that is in my flesh. No? No good thing. Sa ating katawan, sabi niya, yung aking katawan, alam ko na meron ng dito, nangungusap sa akin. But sabi niya, for to will is present with me, yung kagustuhan, gusto ko. Pero, sabi niya, to perform it, parang ayaw ko. No? But the spirit is willing, but the flesh is weak. Diba? Gusto ko, yung may will akong gusto. Pag tinanong mo ako, gusto ko. Pag tatanungin ko kayong lahat, gusto nating lahat. Pero sino yung gagawa? Yung i-apply na natin. Yun yung, ayoko kasi meron akong ganito. Kasi mayroong ganyan. Hindi. So, ang dami nating dahilan. Yung ating, yung desire na gumawa, sabi niya, to perform that which is good, do I find not. Kung gawin ko na yung tama, hindi ko na
nagagawa. Okay? So, Paul is saying, I have the will and desire to do the right, but my flesh hinder me to perform that which is good. No? So, ang spiritual na revival or spiritual renewal is the work of God from the inside out. Right. And it begins with God. Kapag tayo po ay gumagawa, no, ng kalooban natin, it is because, sabi ko kanina, nangusap na yung Panginoon sa atin. Kapag hindi na tayo naapektuhan sa pangungusap ng Panginoon, that's the time na magko-question tayo. Bakit hindi na ako kinukorek ng Panginoon? Bakit kaya pinababayaan ako ng Panginoon? Because of our stubbornness, katigasan ng ulo. Katigasan ng ulo natin yan. No? Kasi sabi ng Jeremiah 31 verse 3, The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. No? Sabi niya dito, I have loved thee with an everlasting love. Ibinigay ko na yung minahal na kita ng lubos. No? Therefore, with loving kindness. No? Sabi niya, have I drawn thee? Ako na nga yung inilapit ko na nga yung sarili ko sa iyo. Sabi ng ating Panginoon, ikaw, nilayuan mo pa ako. No? Kaya nga, when we were saved, God is calling us unto Him and gave us the desire to know Him. No? He draws us to Himself, but leaves us the choice whether to respond or not. No? Ito yung tinatawag na niligtas niya na tayo, inilapit niya na yung kanyang sarili, yung Panginoon. And sabi niya dito, it is you who will decide kung tatanggapin mo or susundin mo or tatanggapin mo. Kasi sabi ko kanina, meron tayong volition. Tinanggap ka na, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan, but at the end of the day, ikaw yung magde-decide kung gagawin mo or tatanggihan mo. Gagawin mo pa ba yung pinapagawa ng Panginoon or tatalikuran mo na? Ito yung challenge dito. If you do the will of God, so go on, no? Magpatuloy ka. Kasi yun yung will ng Panginoon. Kung ayaw mo na, tumalikod ka na, so be it. Kasi alam mo na, inilatag na lahat sa'yo. Inilatag na lahat sa'yo, nandito na, binigay na lahat. Kung patuloy ka pa rin, wala na, hugas kami na tayo. Kasi wala na tayong magagawa. It is you who will decide whether you accept it or not. Yung gusto ng ating Panginoon. No? Kaya nga, sabi ng ating Proverbs French Proverbs, ito yung Proverbs ng French, a good meal ought to begin with hunger. Di ba? Yung papaano ma-appreciate ng taong busog yung pagkain. Sige nga, pag busog ka, ihain ka ng lechon. Pag busog ka na, matatakam ka pa ba? Hindi na. So, you will appreciate kapag hahainan mo yung lechon or mga bagay na appetizing, yung gutom. Di ba? Maglalaway pa yan, gaganon pa yan. Oh, di ba? Pag yung busog, wala, busog na eh. So, the same thing with, yung tinatawag na Kristiyano. No? Pag yung Kristiyano ay punong-puno ng tinatawag na fleshly desires. No? Fleshly desires. Kapag ka ang Kristiyano na gumagawa ng kasalanan, no? At ibigay mo yung salita ng Diyos, no? Ito yung tinatawag na may kakulangan pa rin sa buhay ng isang Kristiyano na
nagagawa ng kasalanan because yung kakulangan na to hindi mapipil ng worldly pleasures. Ang magpupuno lang nito ay ang Panginoon. The Lord Jesus Christ can fill yung emptiness. Kasi kahit anong gawin ng isang Kristiyano na nagpe-pretend na masaya ako dito yung buhay ko, dito yung ano ko. So akala niya dito na yung buhay niya. Dito na yung nag-umiikot yung buhay niya. But in whole being empty. Empty yung kaluluwa niya. So ang magpupuno niyan is only the Lord Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ can fill the emptiness in our hearts. Okay? He will satisfy our every need and in every time. No? Spiritual renewal and effective worship begin with the hunger and desire for the Lord. Kaya nga, kung naghahangad tayo ng fulfillment sa atin, ang Panginoon lang ang nagpupuno ng kakulangan sa atin. Kasi kung ang Panginoon, He is the Creator, alam niya kung ano yung kakulangan natin. At kung lumalayo tayo sa Panginoon, alam niya kung kailan tayo bibigyan ng panahon upang ilapit or lumapit sa Kanya. But, ito yung but, kasi maraming but. Kasi, yung but na to, ito yung dahilan kung ba't tayo lumalayo sa Panginoon. Ito yung but na to kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya, yung will ng Panginoon in this lesson na kayang punan ng ating Panginoon is that kung gagawin natin lahat ng mga bagay na kagustuhan ng Panginoon, it is His ito yung trabaho ng Panginoon to fill us with our emptiness. Amen? Kasi yun nga yung sabi ng ating not only God does give us a will in Philippians, dun sa ating binasa kanina sa ating text, He will do His good pleasure as long as we do His will. No? God gave us the desire to know Him and then He accomplishes His will throughout our lives. Amen? Kaya nga kung nanaisin natin na gawin yung kalooban ng Panginoon, let us walk the right walk. Ano ba yung right walk? Walk with the Spirit, that we shall not fulfill the lust of the flesh. So kung lalakad man tayo ng katulad ng nilakaran ni Kristo, syempre, ito yung tamang way ng ating nalakaran. Okay? Kung lalakad tayo ayon sa ating kagustuhan ng laman, ito yung sinasabi na to na walk in the Spirit, that we shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? Then the Spirit against the flesh, and they are contrary to one another. Kasi kung may kagustuhan yung laman, ito yung gusto ng Spirit at nagkukontrahan, hindi na yung kalooban. Okay? So, that you cannot do the things that you would. Ibig sabihin, hindi mo na nagagawa yung kalooban ng Panginoon. So, the Holy Spirit gives us the desire to know God, to attend church, to witness a lost friends. Pero kung wala na yung desire na to, wala na yung pag-attend mo ng church, wala na yung pag-akay mo ng kaluluwa, yung desire mo na mag-soul winning, wala na. So, wala ka nang i-renew. Wala ka nang i-renew kasi yung way mo sa iba na yung tinatahak mong way. Okay? So the question is, will you follow God? Will you let your flesh control you? Okay? And will you yield the Holy Spirit working in your life? No? Gusto mo bang ulit bumalik sa kalooban ng Panginoon? Or gusto mong kontrolin ng pagkatao mo or buhay mo, laman mo,
yung decision mo. Okay? It is us who will decide kung sino yung susundin natin sa ating buhay. Okay? Kaya nga, the Bible says in Romans chapter 8 verse 14, sabi na dito, "For as many as are led by the Holy Spirit of God, they are the sons of God." Okay? Kung sino yung mga niled ng Holy Spirit, ito yung mga anak ng Diyos. And the Spirit itself beareth witness with our spirit, and that we are the children of God. Okay, anak ba talaga tayo ng Diyos? Tanong, anak ba talaga tayo ng Diyos? Kukunti nag-amen ha. Amen. So kung anak tayo ng Diyos, ibig sabihin, tayo ay gumagawa sa kalooban niya. Okay? And God's Holy Spirit gives us the will to do the right and become Christ-like spirit. Okay? And He desires to bring us this, to spiritual maturity. Paano tayo nagkakaroon ng maturity sa ating spiritual life? So, nakikinig ba tayo ng Sunday school or natutulog tayo? Nakikinig ba tayo sa mga Bible study o nasa galaan tayo? Okay? How to become a mature Christian? Paano ka magiging mature kung wala ka sa mga studies natin? Kaya, yung spiritual maturity, it comes from the will na kung gusto mong gawin yung kalooban ng Panginoon. Your will na will ng Panginoon, sinusunod mo yung will ng Panginoon. And He desires to bring us, I have a will for your life, and my desire is that you would be conformed to the image of my Son. Yon, ang will ng Panginoon is lahat tayo hubugin. Mahubog tayo sa iisang layunin na kung saan yung katulad ni Kristo na paglakad. Amen? So many times you can recognize a Christian by his life. Di ba? Tinitignan ang bawat lakad natin bilang isang Kristiyano, titignan ka kung Kristiyano ba yan? Ba't ganyan ang suot? Okay. Kristiyano ba yan? Ba't nandito yan? Ba't nasa inuman yan? Kristiyano ba yan? Bakit nasa nagkakaskas? Kristiyano ba yan? Bakit ganyan magsalita? Kristiyano ba yan? Bakit nagmumura ng hindi malunok ng aso? 'Di ba? So, binabasa ng bawat tao yung ating pagkatao. Kung ikaw ba ay totoong Kristiyano, nagpe-pretend ka lang bilang isang Kristiyano. Okay? So, you can tell that he is following the leadership of the Holy Spirit. God did not save us so that we could go back to our sinful habits. Right. Well said. Hindi po tayo niligtas or nag-claim ka ng ligtas, nag-claim tayo na niligtas na ako ng Panginoon. Pero, the question is, hindi ka niligtas. Niligtas ka ba para bumalik ka sa di ba? Yung baboy na hindi tayo baboy, no? Iniligtas tayo sa putikan para hindi na ulit bumalik sa putikan. Right. So, sorry to the word na baboy ka ba? Baboy ka talaga kung babalik-balik ka sa sorry to the word pero kung nagki-claim tayo na Kristiyano, wag na tayong bumalik sa tinatawag na putikan or kasalanan. Kasalanan po is a term for putikan. Kaya kung babalik at babalik tayo sa putikan, the question is, are you saved? Anak ka ba talaga ng Diyos? And if you accept yung kasalanan mo, this is the way to renew. Amen. This is the way to renew. Magbago na tayo. Bumalik na tayo sa daan na tinuturo ng ating Panginoon. Okay? If you have never felt a desire to grow in godliness, it would be wise to examine if you have ever become His child. No? Kung hindi ka nagdi-desire na lumago, tanungin mo na yung sarili mo, kapatid. Tanungin na natin yung sarili natin, am I a child of God?
anak ba talaga ako ng Diyos? No? Those who are truly His children will have a hunger and desire to know Him more deeply. Malalim. Lalaliman natin yung pagkakilala ng Panginoon. Kung alam lang natin ang Panginoon, marunong magpatawad. Yes, ang Panginoon marunong magpatawad. 79 times 7. 7 times 7. 49. Okay? Kaya nga, kung kapatawaran lang ihingi natin ang Panginoon mapagpatawad. Pero hanggang saan ka ulit gumagawa ng kasalanan? Right. Hanggang kailan ka ulit gagawa ng kasalanan? Because kung paulit-ulit yan, hindi sira ulo yung Panginoon na hindi batang kausap yung Panginoon. Right. See, pababayaan ka ng Panginoon because you do the same thing na kung saan ng Panginoon, ibita or inahadlangan ng Panginoon na hindi mo yan gawin, but you continue to do it. So parang, parang ang Panginoon sasabihin sa sarili, parang ginagago mo na ilang beses na kitang pinatawad, but then again, although ang Panginoon is kapag humingi ka ng tawad with sincere heart, sino yung Panginoon na hindi nagbigay ng kapatawaran? Ang Panginoon, kilala natin. We know God na ang Panginoon ay mapagpatawad. As long as we have our sincere heart para iluhod o humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pero kung humingi ka ng tawad at bukas gagawin mo ulit, hindi, yung Panginoon. Hindi mo maluloko yung Panginoon. Akala mo naloko mo yung magulang mo or yung amo mo or mga kapitbahay mo. Akala mo naloko mo sila. Pero hindi mo maluloko ang Diyos. Right. Hindi mo maluloko ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, in Matthew chapter 5 verse 6, "Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." No? Kapag naghahangad ka ng blessing or naghahangad ka ng tinatawag na mapunan yung mga kagustuhan mo. So, sabi ng ating Biblia, "Blessed are they which do hunger and thirst." Okay lang na naghihirap ka basta ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Okay lang na ngayon nahihirapan ka dahil gumagawa ka sa kalooban ng Panginoon. Kasi blessed are those who do the will of God, do the righteousness. No? And they shall be filled. Hindi yung time na kung saan i-filled na ngayon gutom na gutom ka or naghihirap ka, but hindi yung paraan mo para ma-filled yung kakulangan. Alam na ng Panginoon yung kakulangan mo, but hinahanap ng Panginoon kung righteous ba yung ginagawa mo. Right. Kung righteous ba yung ginagawa mo. Yan. So, if you really desire to know me, sabi ng ating Panginoon, sabi niya, you will be filled, sabi ng ating Panginoon. Okay? So, God does not create a desire that He does not intend to satisfy. Amen? So, kung nagbigay ng satisfaction, kung naghahangad ka ng satisfaction, it is because ang Panginoon gusto ko niyang isatisfy. Ang Panginoon is that hindi nagbigay ng isang problema na hindi kayang solusyonan. Ang solusyon is hahanapin mo lang. Hindi mo yan ibe-baby. Ang problema is hindi mo ibe-baby. Ang problema is hinahanap. Paano hanapin? Seek the will of God. No? Baka mamaya may problema ka
ang problema mo pala is, nandyan lang. Kaya nga, yung problema, ang solusyon is nandyan lang. Kaya, hahanapin natin yung ating, yung solusyon sa Diyos lang kung ilalapit mo lang yung problema mo, napaka simple lang yung solusyon. Ganito lang yung problema mo sa harapan ng Panginoon. Amen. So, God does not create a desire that He does not intend to satisfy, as I've said kanina. Kaya nga sabi ng isang preacher dito, one preacher said, God put a hole in a human heart that only Jesus can fill. Right. Well No? said. Kasi kahit anong gawin natin, magpuno sa isang butas na yan, sa isang tuldok na yan, gawin man natin good works, cannot fulfill. No? Kahit anong gawin mong bagay, no? Yung tuldok na yan na ginawa ng Panginoon, yun yung kulang sa atin. Kasi sa ibabaw ng lupa, isa lang yung kulang sa atin. It is yung relasyon natin sa Panginoon. Kung wala yan, hindi ka kumpleto. Yun yung tuldok, yun yung hole na ginawa ng puso ng tao sa atin. Hindi tayo magiging kumpleto hanggat hindi nalalagyan yung kabuuan sa puso natin. You cannot be complete, the hole in your heart, unless you have a relationship sa ating Panginoon. That Jesus can only fill that hole in your heart. Amen? So, kahit anong gawin mong attempt, or anyone who could attempt yung desire na mag-fill doon sa hole na yan, mafi-fail kasi Jesus can only fill that hole. Kaya yung illustration dito sa Samaritan woman ay nag-fit doon sa tinatawag na example dito sa lesson na to. Yung, di ba yung Samaritan woman is that nung kausap niya ang ating Panginoong Jesucristo, alam na ng Panginoon that she has 5 husbands, di ba? At ang sinasabi ng nahulaan ng Panginoon at alam ng Panginoon na ang kinakasama niya ngayon is hindi niya asawa. So, itong babaeng ito, yung Samaritan woman, yung kanilang pag-uusap dito is that nagkakaroon siya ng desire na makumpleto niya yung niya. Ang kulang na lang sa kanya is yung kasi alam niya, meron siyang alam patungkol sa buhay na walang hanggan. She desires the eternal salvation. Pero meron siyang ginagawang paraan. Ang ginagawa niyang paraan, nakikisama siya sa kung sino-sino. Ang dami niya ng inasawa, ang dami niya ng ginawa, sa madaling salita, yung pamamaraan niya, yung ginawa niya. So, yun yung ikinuwento niya sa ating Panginoon. Na nung nalaman niya yung way ng salvation, and the time na siya ay naging kumpleto. Amen? So, she told her that she had been trying to find satisfaction in other way, but had never really known God on other way of salvation. Kaya nung time na naibahagian siya ng ating Panginoon, that's the time na she experienced restoration ng kanyang buhay at na-renew ang kanyang spiritual life. Amen? So, God has placed every person's a desire to know Him more. But when we truly seek to know Him and serve Him and desire to fulfill yung kanyang will, only when we follow after Him. Kapag tayo po ay sinusunod yung ating kalooban ng ating Panginoon. And He will become our Christ-like image. Ayan. So, pangatlo, malapit na tayo, mayroon ng Okay?
Pangalawa pa lang pala to. Wala pa palang pangatlo. Okay? So, pangalawa, okay, yung una kanina, desire for renewal. Or, so, pangatlawa ay, seeking for renewal. Okay? Seeking for renewal. Kasi, wala naman pong, kailangan nating hanapin. So, Psalm chapter 105 verse 4, sabi ng Bible, seek the Lord and His strength, seek His face evermore. No? Sabi ng ating lesson, someone who has given desire for renewal will seek spiritual renewal through the Holy Spirit. So, ang dito is that, hanapin natin yung ating, kung naghahangad tayo, nagde-desire tayo na ma-renew or ma-revive yung ating spiritual life, no? Kanina nung nag-desire tayo, so this time hanapin natin. Kasi kanina dinesire lang natin kung pa inasam lang natin. Kanina yung pinag-aralan. Ngayon, ito na, isisik na natin, no? Isisik na natin. Kasi sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 29, but if from thence thou seek the Lord thy God, thou shalt find Him. If thou shalt seek Him with all thy heart, with all thy souls, eto na yon. Kapag hinanap mo ang Panginoon ba, pag hinahanap mo, nagtatago? Nandyan lang yung Panginoon. Amen. No? You can reach the Lord or the Lord God 24/7. Kaya ito po yung sinasabi natin na kung hahanapin mo lang, kung lalapitan mo lang yung Panginoon, makikita mo, mahahanap mo yung hinahanap mo. Okay? So, let's observe two ways we must seek the King for renewal in our lives today. So, spiritual growth first requires diligently study and determination. Kaya nga, some Christians believe that Christian life is party lang. No? Maraming mga Kristiyano na ang akala sa mga pagiging Kristiyano is easy lang, pagdating lang So, ito yung tinatawag na walang interest sa mga salita ng Diyos. Kasi pagpunta dito, naghahanap lang ng mga ka-jolly, kakwentuhan, or naghahanap lang ng mapapangasawa, majojowa. Yun lang. Yun yung akala nila, kang Kristiyano, ganun lang. Okay? Okay, they are apathetic toward the Lord. Ito yun, mga walang interest sa mga salita ng Diyos at ang pagpunta lang sa simbahan, pananambahan is ganun-ganun lang. Okay, so, because they are passionate about seeking other things, hindi yung sinisik nila yung kalooban ng Diyos, they seek other things. Yung things na kung saan magpapasaya sa kanilang kalooban, hindi magpapasaya sa kanilang spiritual life. Okay? So, and do you have a passion to know God? Amen. Kung you have a passion to know God, are you seeking Him? Yan. And, pangatlo, the Christian life is not effortless. It requires something. Kasi hindi porket Kristiyano na, Kristiyano na ako, okay na. Upo lang tayo. Makinig tayo. Okay na yon. No, it requires something. It requires that we seek God diligently. And He promised that if you seek diligently the Lord, meron pong reward. Okay? Sa mga naghahanap sa Kanya. Kasi sabi ng Hebrews 11 chapter 6, sabi niya, He rewarded that diligently seek Him. Doon sa dulo ng ating 11 verse 6. So, kaya nga, it is impossible to please Him, sabi ng ating Hebrews. But, kung tayo po ay naghahangad, if we seek God, yung pangako niya, panghawakan natin yung pangako niya. Kasi nagre-reward siya kung ang ating desire na hanapin yung kalooban ng Panginoon ay totoo, diligently, yung masipag ka, masugid ka na hanapin yung kalooban ng Panginoon. No? The promise is, He rewarded. He diligently seek Him. No? So every man and woman was created as a passionate being, but they cannot be passionate about both God and the world. No? Hindi porke
Kristiyano na tayo, sumasamba ka linggo-linggo, and the rest of the Sunday, from Monday to Saturday, world ang sinasambahan natin, or world ang ginagawa natin. No? It is not, hindi ka makakakaroon ng reward doon. Right. Sasabihin mo, sumamba naman ako ng linggo. After ng samba mo, hindi pa nga tapos yung samba, nasa world ka na. So, anong ini-expect mong reward doon? Right. No? Anong expect nating reward? So, we cannot both serve two masters, sabi ng ating Biblia. No man can serve two masters, for either will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. He cannot serve to God and mammon. No? Hindi mo pwedeng mahaba ang saya mo sa linggo, pagdating naman sa labas, ganito lang ang suot mo. Hindi po yan. Hindi mo maloloko ang Panginoon. Maloloko mo yung nanay mo, tatay mo, or pero God, hindi mo maloloko. You cannot serve two master. Maayos kang kumain dito, pagdating sa labas, inom dito ng alak. Maayos ka dito, hindi mo maloloko. You cannot serve two masters. Kaya, hindi natin to maririnig kung wala ka dito. Hindi mo maririnig kung nasa labas ka. Yung mga lesson na to, hindi ito specific para sa isang tao. It is for all of us. Baka mamaya may isa na dyan sa atin mga kapatid na hindi natin alam. But it is wise to know more about this lesson. Kasi yung lesson na to, hindi natin mapapakinggan sa labas. Right? Kaya kung tinatamaan tayo, let's accept the fact kung tayo po ay gumagawa nito. Pero meron pang paraan, meron pang chance. Ito, the way of renewal. Amen? This is the way to renewal. Yung desire mo na magbago, at yung desire mo, hanapin mo yung kalooban ng Panginoon. Seek. No? Seek the renewal. Amen? Hanapin mo. Kung tayo po ay nawawala ng landas, let us, hindi pa huli ang lahat. Ang Panginoon mapagpatawad. Sabi nga ng kanina, ang Panginoon, the Bible says, from the east and from the west, yung kasalanan mo ay kakalimutan ng Panginoon. Hindi siya kakalimutan kung sincero ka na paghingi ng tawad. How much more sa iyong mga kapatid, magulang na ginawan ng ganon, hindi pa huli ang lahat. Same thing, pag humingi ka ng tawad, sincero, ang Panginoon nagpapatawad, how much more sa ating bilang tao. No? Pagpapatawad. Ayan. So, we must seek also Him with our devotion. No? We must seek Him with our devotion. Kaya, many times we lack discipline in Christian life because we have no affection of the things of God. Minsan, hindi na tayo nakakapag-devotion kasi because of late na tayong gumising, late na tayong matulog, late na tayong... So, it is not excuse. Kasi para itong para po itong daily pagkain natin na kung saan hindi ka nakapag-almusal. Subukan mong hindi ka nakapag-almusal sa trabaho. 'Di ba? Lupay-pay ka. Alas 10 pa lang. Gutom na. That's our spiritual life. Lupay-pay na po yung spiritual life natin. Alas 10 pa lang. Hindi ko na kaya, pahinging kape. 'Di ba? That's our spiritual life.
Kung subukan nating hindi nakapag-pray, hindi nakapag-devotion, wala tayong almusal, wala tayong anong tawag dito, yung merienda sa umaga, wala tayong tanghali, wala. Hinang-hina yung spiritual natin. So, kung hindi natin pakakainin yung flesh natin, same thing. Parehas na parehas. Lupaypay. So, kung makikita mo lang yung katawan mo kasi kumakain tayo ng almusal, pero yung spiritual natin, alam yung lantang-lantang gulay, doon nahihalin tulad yung ating spiritual. Okay? So the reason we don't spend time in God's Word is not busy schedule or lack of organization. It is because we do not love God. We do not love God's Word. Wala tayong amor sa salita ng Diyos. So, maraming nakaka-relate dito. Hindi naman, kasi sometimes, aminin natin, hindi tayo nakakapagbasa because of busy schedule. No? So, pandalas tayo. Kahit nga almusal, nakakalimutan na natin kasi hahabulin natin yung sasakyan, habutin natin yung bus or treno. No? Kasi kuminsan, sabi nga, wag nating excuse yung pagiging busy schedule. Magkaroon tayo ng timetable, mayroong time scheduling. Kung alas 6 yung bus na dadaan, alas 5 gumising ka. Okay? Okay? Throughout the years, no? Okay? We are living in a busy day. Sometimes, God gets crowded out of our schedules. We need to renew our desire to seek God with determination and devotion. Kaya nga sabi ng Psalms 34 verse 10, "The young lions do lack and suffer hunger, but they seek the Lord, shall not want any good things." Di ba? Kaya nga sabi niya dito, "The young lions do lack and suffer hunger." Halimbawa, ang bata, no? Ang bata, umiiyak dahil walang gatas. Pero yung magulang, nandyan lang. Nandyan lang yung magulang. Kaya nga, ganun din yung ng ating Panginoon, no? Kung nagugutom ka, nandyan lang yung Panginoon. No? Sabi niya dito, "I'm still here," sabi ng ating Panginoon, "if you will seek me." Kung ang food, ang kailangan mo is nandito lang. The only thing that you will do is call. Tumawag ka sa Panginoon. Call on God. Katulad ng bata, pag umiyak, ibig sabihin, gutom. Di ba? Kaya yung verse na to, "The young lions do lack and suffer hunger, but they seek the Lord and shall not want any good thing." Kaya nga, ang gustong emphasize nitong verse na to, that is not about seeking more principles. But most of us, principles ay nandito na. Kailangan natin lang i-apply yung prinsipyo na yan. It's about seeking God. Di ba? Yung principles na yan is not given na. Alam na natin yung principles, pero hindi natin ina-apply. The only thing na kulang sa atin is yung seek, yung paghanap ng ating Panginoon. Kung meron lang tayong Diyos sa buhay natin, yung Kristo sa buhay natin, kompleto na sana tayo. Kung nandito lang natin, kung ini-embrace lang natin si Kristo sa buhay natin. So, I hope na meron po tayong natutunan this lesson today na time na po tayo. Wala po tayong Q&A. Hindi po tayo mag-accommodate ng Q&A kasi wala na tayong question. Pero kung may tanong po kayo, kaya pong sagutin niya ni Missionary Chris. Hindi po. Tayo po ito mayong lahat as we close this in a word of prayer. Let's bow our head. Dear Heavenly Father,